Pinalayas siya sa Heroes Party dahil wala raw siyang silbi, pero ang hindi nila alam, may SSS ranked skills siya sa lahat ng bagay maliban sa pakikipaglaban. Si Kurt ay isang 15-year-old na lalaki mula sa isang liblib na village na nakatago sa kabundukan, isang lugar na wala pang nakakarinig. Pangarap na talaga ni Kurt ang maging isang adventurer, kaya pumunta siya sa lungsod at sumali sa isang S-rank adventure party, pero bilang errand boy lang nila. Habang ang iba niyang kasama ay nakikipaglaban sa malalakas na monsters, siya naman ay nahihimatay bago pa man magsimula ang laban. Sa kabila nito, proud pa rin siya dahil miyembro siya ng isang party na kinikilala bilang mga bayani ng lahat, hanggang sa isang araw ay bigla na lang siyang sinabihan ng mga kasama niya na tanggal na siya sa grupo. Lubos na nabigla si Kurt sa narinig niya at agad na nagtanong kung ano ang nagawa niyang mali. Sinabi ng party leader na wala raw siyang ginawang mali, at iyon mismo ang problema. Ayon sa batas ng mundong ito, 4 lang ang pwedeng maging miyembro ng isang party, at kailangan nilang tanggalin si Kurt para bigyang puwang ang isang high-ranking mage na mas may maitutulong sa kanila. Nakiusap si Kurt na payagan siyang manatili, pero sinipa lang siya sa sikmura at nawalan ng malay. Doon niya tuluyang napagtanto na isa siyang buhay na halimbawa ng klise na kwento ng talunan na pinalayas sa Heroes Party. Sa kabutihang palad, hindi siya nagbabad sa pag-iyak o pagrereklamo. Agad siyang nagtungo sa temp agency sa susunod na lungsod para maghanap ng trabaho. Pagpasok pa lang niya sa gusali, sinalubong na siya ng isang sobrang excited na receptionist na agad siyang in-interview. Nagulat ang receptionist nang malaman na kakakatanggal lang niya sa party na kamakailan lang ay na-promote sa SS rank. Nalungkot si Kurt habang ikinukwento ito, pero pinalakas siya ng loob ng receptionist sa pagsabing maganda raw itong tingnan sa resume niya. Pagkatapos nito, dinala siya para sa isang aptitude test upang malaman kung may nakatagong skills siya. Pero sa lahat ng combat-oriented skills, G lang ang nakuha niya. Mas lalo pang nalungkot si Kurt at sinabi ng receptionist na ang tester para sa non-combat skills ay babalik pa sa susunod na linggo. Mahinahon na sinabi ni Kurt na wala na talaga siyang pera sa ngayon, kaya nagdesisyon ang receptionist na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Pinapulot niya kay Kurt ang isang sandbag na nasa sulok. Nang buhatin niya ito, naramdaman niyang hinihigop ng bag ang kanyang mana. Lalong bumigat ang sandbag hanggang sasabihin ng receptionist na ibaba na niya ito. Ipinaliwanag ng receptionist na dahil may basic fitness at lakas naman siya, pwede siyang magtrabaho sa construction para kumita. Masayang tinanggap ni Kurt ang alok. Pumunta siya sa construction site kung saan sinuri ng isang masungit na lalaki ang kanyang resume, saka tiningnan ang payat at mukhang mahina niyang katawan. Pumayag pa rin itong bigyan siya ng trabaho dahil kulang na kulang sila sa tao. Sinabi sa kanya na ang gagawin niya ay maghalo ng semento at ayusin ang city walls gamit ito. Kapag hindi raw siya nakaubos ng kalahating bar aisles ng semento sa loob ng 3 oras, tatanggalin siya sa trabaho. Umalis ang lalaki nang hindi man lang naghihintay ng mga tanong, kaya nagpa siya si Kurt na lagyan ng magic ang semento para mas tumibay ito, dahil common sense lang iyon sa kanilang village. Pagkalipas ng 3 oras, bumalik ang masungit na lalaki para tingnan ang kanyang ginawa, at halos hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Natapalan na ni Kurt ang halos 30% ng pader sa kanyang side, at nagamit niya lahat ng semento na ibinigay sa kanya. Hindi makapaniwala ang lalaki na nagawa ito ng isang baguhan sa loob lang ng 3 oras. Pero inakala ni Kurt na galit ito, kaya agad siyang humingi ng paumanhin. Sa halip, sinabi ng lalaki na pumasok lang siya araw-araw hanggat kaya niya, sabay inabot ang buong laman ng kanyang pitaka at sinabing ipapadala na lang ang natitirang bayad sa temp agency. Sa loob lang ng 3 araw, mag-isa lang na natapos ni Kurt ang halos kalahati ng pader na nakapaligid sa lungsod, dahilan para magpanik ang iba pang mga manggagawa. Napansin ito ng masungit na lalaki at sinabi kay Kurt na huwag na muna siyang pumasok kinabukasan, dahil kung magpapatuloy pa siya, wala nang matitirang trabaho para sa mga mas nangangailangan ng pera. Ibinigay niya ang natitira pang bayad at pinayuhan si Kurt na maghanap ng trabahong mas akma sa kanyang kakayahan sa Royal Capital. Pero tulad ng isang taong puno ng pagdududa sa sarili, inisip ni Kurt na sinasabi lang ito ng lalaki para paalisan siya. Bumalik siya sa temp agency at sinabi sa receptionist na nawalan na naman siya ng trabaho, nang bigla nilang marinig ang isang more ng maganda na nakikipagtalo sa isa pang receptionist tungkol sa isang job offer. Nagdesisyon ang receptionist ni Kurt na kausapin ang babaeng nagngangalang Yulia, na naghahanap ng isang kasama para mag-explore ng bundok. Minor na task lang daw ito, pero babayaran lang sila kung may makikitang bagay na may halaga. Sinabi ng mga receptionist kay Yulia na hindi makatarungan ang alok niya. Pero dahil desperado si Kurt na makahanap ng trabaho, nakiusap siya na kunin siya ni Yulia dahil may karanasan siya sa pagmimina mula sa village nila. Binalaan siya ng receptionist na malaki ang tsansang wala siyang kikitain, at sinabi rin mismo ni Yulia na mas gusto niyang kumuha ng isang malakas na dwarf at hindi isang payat na lalaki. Ang problema lang, wala siyang sapat na pera para mag-hire ng dwarf, kaya pumayag na rin siyang isama si Kurt.
pag-alis ni Kurt, nagsimula ng mag-isip ng kung ano-ano ang receptionist tungkol sa kanya, pero bigla siyang tinawag ng kasamahan niya at sinabing may dumating na tseke mula sa construction boss para sa natitirang bayad ni Kurt. Nabigla ang receptionist nang makita niyang umabot ito sa 200 gold coins, kaya muntik pa siyang matamba sa mga sandbag. Tinulungan siya ng kasamahan niya at ipinaliwanag na ang mga sandbag na iyon ay hindi ordinaryo, kundi mga espesyal na kagamitan para sukatin ang magic capacity ng isang tao. Tanging mga taong nasa antas ng Royal Mage lang ang kayang mag-activate ng mga iyon. Sinubukan ng receptionist na ilipat ang mga sandbag, pero hindi man lang ito gumalaw. Naalala niya kung gaano kabigat ang mga ito ng buhati ni Kurt, kaya lalo siyang napaisip kung gaano ba talaga kalakas si Kurt. Samantala, dinala ni Yulia si Kurt sa base niya sa bundok at sinabi na sa iisang tent lang sila matutulog ngayong gabi. Kinabahan si Kurt at namula sa hiya, habang si Yulia naman ay nagulat at natuwa dahil siya ang unang lalaking tumawag sa kanya na cute. Pagkatapos niya itong sermonan dahil sa akala niyang pambabula, inabot niya kay Kurt ang hapunan nila, na isang pinakuloang patatas lang. Para kay Kurt, sobrang sarap na nito dahil matagal na siyang hindi ipinagluluto ng iba. Nang gabi ring iyon, natulog sila sa iisang tent. Pero pinili ni Kurt na lumabas at doon na lang magpahinga, bilang paggalang at para bigyan ng espasyo si Yulia. Ang hindi niya alam, sinusubok lang pala siya ni Yulia kung mapagkakatiwalaan ba siya, at humanga siya sa ugali at itsura ni Kurt. Kinabukasan ng umaga, nakita ni Yulia si Kurt na natutulog sa labas at napansin din niyang naayos na ang coat niya habang natutulog siya. Habang namamangha siya sa mga kakayahan ni Kurt, nagising na rin ito. Diretso nang sinabi ni Yulia na kailangan nilang kumita ng 10 gold coins bago matapos ang linggo. Ang problema, wala siyang ideya kung paano talaga makakahanap ng mahalagang bagay sa bundok. Sa kabutihang palad, nandoon si Kurt. Ginamit ni Kurt ang kaalaman niya at mabilis na nakahanap ng isang bato na may lamang crystals na nagkakahalaga ng 3 gold coins. Hindi makapaniwala si Yulia sa nakita niya. Sa loob lang ng ilang oras, marami nang nakolektang crystals si Kurt, pero sinabi niyang hindi ito mabebenta ng mahal dahil masyado silang maliit, kaya nagpasya siyang gawing magic crystals ang mga ito. Lalong nabigla si Yulia dahil napakabihira ng mga craftsman na kayang gumawa ng magic crystals. Pero bago pa man siya makapagreklamo, tapos na agad si Kurt sa pagproseso ng isa. Mas lalo siyang nagulat dahil karaniwan ay inaabot ng isang oras ang paggawa kahit ng maliit na magic crystal. Para kay Kurt, mas nakapagtataka pa na may mga taong kayang gumamit ng magic ng tuloy-tuloy sa loob ng isang oras nang hindi napapagod. Alam ni Yulia na hindi sila pareho ng pananaw pagdating dito, pero hinayaan na lang niya si Kurt na ipagpatuloy ang paggawa ng magic crystals. Nang matapos siya, nagdesisyon si Yulia na pumunta sa lungsod para ibenta ang mga ito, habang pinili naman ni Kurt na manatili muna sa bundok para mag-explore pa. Pagdating ni Yulia sa night station, ipinakita niya ang mga magic crystals. Nang hanapan siya ng mga dokumento tungkol sa pinagmulan ng mga ito, inilabas niya ang isang pendant. Agad na nagulat ang mga knights dahil ang pendant na iyon ay patunay na isa siyang adventurer na direktang nagtatrabaho para sa royal family. Dahil dito, agad nila siyang binigyan ng permiso na gamitin ang teleportation device papunta sa royal capital, nang hindi nila alam na matagal na siyang hindi konektado sa royal family. Pagdating sa royal capital, dumiretso si Yulia sa kaibigan niyang si Mimiko para ibenta ang mga magic crystals. Sa simula, sinabi ni Mimiko na hindi gaanong mahalaga ang crystal dahil hindi ito masyadong nagliliwanag. Pero nung tiningnan niya ito ng maigi, nag-alok siyang bilhin ang isang piraso sa 10 gold coins. Tulala si Yulia sa presyo na iyon, kaya ipinaliwanag ni Mimiko na ang magic crystals ay may 10 beses na mas maraming mana sa loob nila at hindi lang nagliliwanag ng malakas dahil hindi sila nagel-leak ng mana. Sinabi ni Yulia na may 49 pa siyang ganitong crystals, at agad-agad binili ni Mimiko lahat ng iyon. Matapos ang transaksyon, tinanong ni Mimiko si Yulia tungkol sa gumawa ng mga crystals, pero tumanggi si Yulia na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Kurt nang walang pahintulot niya. Kahit ginamit ni Mimiko ang kanyang posisyon bilang royal court mage para utusan si Yulia, nanindigan ito. Sa huli, sinabi ni Mimiko kay Yulia na siguraduhin niyang hindi makakalabas ng bansa ang gumawa ng crystals, at ipaalam sa kanya na pwede siyang magkaroon ng noble rank at maging court mage kung papayag siyang maglingkod sa kaharian. Pumayag si Yulia, pero nang makalabas ng shop, agad siyang nagpanik. Kinabukasan, bumalik siya sa lungsod at agad na nagtungo sa job agency para magtanong tungkol kay Kurt. Sinikap ng receptionist na protektahan ang pagkakakilanlan ni Kurt, pero ginamit ni Yulia ang royal pass para basahin ang file niya. Nagulat siya sa mga nagawa na ni Kurt at iniutos sa receptionist na huwag ipamahagi ang anumang impormasyon tungkol kay Kurt sa kahit sino. Pagkatapos, dinposito niya ang buong halaga mula sa pagbenta ng crystals sa pangalan ni Kurt at nagpunta sa bundok para kumustahin siya. Sa labis niyang pagkagulat, nakabuo na pala si Kurt ng bahay mula sa simula sa loob lamang ng isang araw. At sa iba
ibabaw ng lahat, hindi niya iniisip na espesyal ang ginawa niya dahil normal lang iyon sa village nila. Pagpasok sa cottage, sinabi ni Yulia kay Kurt na inalok siya ng posisyon bilang director ng Royal Magic Technology Research Lab at bibigyan din siya ng titulo bilang noble dahil sa magic crystals na ginawa niya. Hindi makapaniwala si Kurt pero nung tinanong siya ni Yulia tungkol sa desisyon niya, tinanggihan niya ito dahil pakiramdam niya hindi siya karapat-dapat na mag-command sa iba. Sinabi rin niya na mas gusto niya munang maging freelancer. Biglang naging conscious si Yulia at sinabi na kumita siya ng malaking halaga mula sa pagbenta ng magic crystals na ginawa ni Kurt. Pero dahil wala siyang ambag sa paggawa nito, kumuha lang siya ng isang gold coin bilang fee at 9 posito ang natitira sa account ni Kurt. Kaya hiling niya kay Kurt na muli siyang magtrabaho para sa kanya upang makabenta ng magic crystals at kumita ng komisyon. Masiglang sinabi ni Kurt na nakakita na siya ng magandang spot para magmina ng minerals at ihahanda niya ang mga tools niya. Pero pinakiusapan siya ni Yulia na maghintay dahil baka pagod siya. Sinabi ni Kurt na nakatulog siya ng buong 6 hours, na talagang nakakalito kay Yulia dahil hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Kurt iyon kahit nakatayo siya ng cabin. Pero iniisip ni Kurt na baka inisip ni Yulia na sobra siyang natulog dahil 4 na hours lang ang tulog niya nung nagtatrabaho siya sa S-Rank Adventure Party. Pagkatapos noon, dinala ni Kurt si Yulia sa spot na sinabi niya at pinayuhan siyang huwag maghukay ng mas malalim kaysa sa 50 meters. Iniwan niya si Yulia doon at nagpatuloy sa paghuhukay sa lugar kung saan nila nahanap ang crystals dati. Ilang oras ang lumipas, nakakuha si Yulia ng football-sized topaz mula sa lupa at natuwa dahil sa wakas ay pwede na siyang kumita sa sariling pagsisikap. Nagdesisyon siyang tingnan si Kurt at sigurado siyang nakagawa na ito ng cave. Ngunit muling lumabis ang ginawa ni Kurt sa inaasahan ni Yulia. Nakagawa siya ng proper mine sa bundok at nilagyan pa ng glue ang moss sa walls para hindi na kailangan ng karagdagang ilaw. Nagpanik si Yulia, at doon dumating si Kurt na may dalang crate ng mga bato. Agad niyang tinanong kung paano ang resulta ng trabaho, umaasang wala na itong iba pang surpresa. Sinabi ni Kurt na sa kasamaang palad, marami siyang nakuhang walang kwentang bato at konti lang ang mineral na hinahanap niya. Natuwa si Yulia nang marinig iyon. Pero nang sabihin ni Kurt na ang walang kwentang bato ay tinatawag na Mayat Hill, tuluyan siyang napatulala. Paliwanag ni Kurt na sa village nila, sobrang dami ng Mayat Hill na kinukuha nila, itinapon na lang nila. Nagulat si Yulia dahil mas mahal ang Mayat Hill kaysa platinum at diamond, kaya bumagsak siya sa tuhod sa pagkadismaya. Tinanong niya si Kurt tungkol sa isa pang mineral na hinahanap niya at ipinakita ni Kurt ang orkalum. Nakilala ni Yulia ito bilang legendary mineral, ang tinatawag na Metal of Gods. Nagtanong siya kung paano niya nahanap ang ganoong bihirang mineral sa bundok at sinabi ni Kurt na pwede itong matagpuan kahit saan sa mundo kung maghukay ka ng lampas 7 kilometers. Wala na siyang enerhiya para mas magulat pa, at kinumpirma lang na nakahukay si Kurt ng 7 kilometers papasok sa lupa at nakabalik sa ibabaw sa oras na natagpuan ni Yulia ang isang mineral lang. Biglang pumasok ang golden rays ng araw sa mine mula sa kabilang side, at na-realize ni Yulia na gumawa si Kurt ng tunnel sa bundok habang nagmi-mine, pero tinanggap niya ito bilang normal lang para sa kanya. Sa kabutihang palad, pwede nang gamitin ni Yulia ang tunnel bilang bagong daan mula village papunta sa kalapit na lungsod na nagpapabilis ng biyahe. Nagdesisyon siyang payagan ang licensed merchants na gamitin ito kapalit ng maintenance fee, sapat para sa kanyang buwis at gastusin. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Kurt sa lungsod at nakasalubong si Bandana, isa sa dating miyembro ng party niya. Nasasabik si Kurt at nagtanong kung nandyan rin ang iba pang miyembro ng party. Pero sinabi ni Bandana na iniwan na niya ang party. Matapos matanggal si Kurt, nahirapan ang party sa mga missions at alam ni Bandana na tapos na sila. Nangyari rin na nagkaroon ng incident kung saan nagtemper si party leader dahil hindi niya nagustuhan ang pagkain sa pinakasikat na restaurant sa lungsod. Sinira niya ang lugar, umalis nang hindi nagbabayad, at hinanap siya ng mga guards. Iniutos niya kay Bandana na hanapin si Kurt at dalhin pabalik para magluto ng pagkain sa kanila kahit ano pa man ang mangyari. Kinuha ni Bandana ang teleportation stone ni Kurt bilang dahilan para mabilis siyang mahanap, pero alam niya na maaaresto ang party leader at dahil nasaman na ang healer ng church, wala nang dahilan para bumalik. Ngunit hindi sinabi ni Yulia kay Kurt ang mga iyon at ipinaliwanag lang na siya rin ay natanggal sa trabaho. Nainis si Kurt nang marinig ito dahil nangangahulugan ito na isang tulad niya ay hindi na pwedeng bumalik sa party. Sinabi niya kay Bandana na hinahangaan niya noon ang party leader, pero umiling lang si Bandana at nagtawanan dahil may alam siya na hindi alam ng ibang miyembro ng party. Pinagpalit niya ang usapan at sinabi kay Kurt na siya rin ay freelancer tulad niya. Dahil pareho silang nasa parehong sitwasyon, dapat silang tumulong sa isa't isa. Sinabi ni Bandana
Baldana na ang isa niyang kaibigan, isang 8 Lehrmeister, isa sa 15 Master Craftsman ng kaharian, ay nangangailangan ng tulong agad. Hiningi niya kay Kurt na tulungan sila para sa kanya, at bilang mabait na lalaki, hindi niya masabi ang hindi. Sinunod ni Kurt ang mapa na ibinigay at nakarating sa workshop ng Master Craftsman, kung saan isang cute na elf ang bumukas ng pinto. Nagulat si Kurt at inisip na siya na ang 8 Lehrmeister, pero ipinakilala ng elf ang sarili bilang Michelle, ang assistant ng Master Craftsman. Masayang pinapasok siya ni Michelle at sinabi niya na narito siya para tumulong sa rekomendasyon ni Bandana. Ngunit nagsimulang magsisi si Kurt nang pumasok sa bahay dahil mas masangsang ito kaysa sa kwarto ng isang bachelor. Natuklasan niya na ang buong lugar ay puno ng dumi, at sinabi ni Michelle na kailangan niya ng tulong sa paglilinis. Doon na-realize ni Kurt na pinatawag siya para lang tumulong sa gawaing bahay at hindi direktang tulungan ang Master Craftsman. Biglang tinawag ng Master si Michelle sa workshop kaya iniwan si Kurt sa kanyang trabaho. Agad niyang inilabas ang kanyang cleaning gear at sa loob lamang ng 30 minutes, naging spotless na ang maruming kitchen. Pagkatapos noon, sinunod niya ang direksyon kung saan pumasok si Michelle at kumatok sa isang pinto. Isang boses ang nag-anyaya sa kanya na pumasok, at pumasok si Kurt lamang para makita ang isang babae na nagbibihis. Nagpanik siya, pero walang kamalay-malay at defenseless ang babae. Hindi siya iniinda ng babae habang kinakabahan niyang ipinakilala ang sarili, pero napansin niya ang isang curse mark sa tiyan ng babae. Naging curious si Kurt at humingi ng permiso na inspeksyonin ang curse mark. Sa tingin niya, nasa delikadong kondisyon ang babae, pero sa kabutihang palad, sapat pa rin ang kalusugan niya para magutom. Nagpasya si Kurt na magluto ng isang magaan na pagkain at bumalik sa kitchen. Samantala, dinala ni Yulisha ang Mayet Hill at Orkalong na mina ni Kurt sa kaibigang si Mimiko, na nagsabi na ang kabuuang halaga ng rare minerals ay higit sa 50,000 gold coins. Pareho silang nagulat sa napakalaking halaga, at nagtaka si Mimiko kung paano nakatago ang ganitong monstrous kid sa mundo hanggang ngayon. Wala ring ideya si Yulia, pero inilahad niya ang plano niyang gawing Alimeister si Kurt at maging kanyang bodyguard upang maprotektahan siya. Ang pinakamalaking problema sa plano niya, sobrang underrated ni Kurt ang sarili niya. Samantala, natapos na ni Kurt ang paghahanda ng porridge para sa cursed girl. Nang bumalik si Michelle sa kitchen kasama ang master niyang si Elia, parehong nagulat sila sa linas ng kitchen. Humingi ng paumanhin si Kurt kay Elia sa paggamit ng kitchen nang walang permiso. Sinabi niya na naghahanda siya ng pagkain para sa cursed girl, at pinapromiso siya ni Elia na huwag ipagsabi sa kahit sino ang tungkol sa kanya. Ibinigay niya kay Kurt ang bayad niya sa araw na iyon at pinakawalan siya. Dahil nag-alala si Elia na baka may makalabas na outsider at makita ang cursed girl, bumalik siya sa kwarto ni Liz, ang kanyang tanging estudyante. Matapos tulungan siyang magbihis ng maayos, sinabi ni Elia kay Liz na susubukan niya ang porridge para sa poison, pero sinabi nito na hindi na kailangan dahil nagtitiwala siya kay Kurt. Pumayag si Elia, at kinuha ni Liz ang porridge. Nagustuhan niya ito, pero biglang nagsimula siyang umiyak sa sakit at bumagsak sa lupa. Nagpanik si Elia at inisip na talagang pinakain siya ni Kurt ng lason. Habang nagmamadali si Elia na maghanap ng antidote, biglang tumayo si Liz at sinabi na gumaling na siya, ipinakita ang nawawalang curse. Hindi makapaniwala si Elia dahil hindi niya kayang tanggalin ang curse, at ang bilis ng paggaling ni Liz ay kainahinala. Agad silang pumunta sa capital kasama si Liz at nagtungo sa shop ni Mimiko. Tinanong ni Mimiko si Elia kung bakit sila naroon, nang bigla ni-reveal ni Liz ang mukha niya. Agad na bumagsak sa tuhod sina Mimiko at Ulicia. Si Liz pala ang third princess ng kaharian. Ipinaliwanag ni Elia na ang ina ni Liz ay mula sa kalapit na bansa at siya lang ang tanging dahilan ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sinalanta siya ng isang curse para simulan ang digmaan, pero ngayon ay bigla itong naalis. Humingi si Elia ng tulong kay Mimiko para hanapin ang naglagay ng curse, pero mas interesado si Mimiko kung paano natanggal ang curse. Masayang sinabi ni Liz na ito ay dahil sa isang lalaki na nagngangalang Kurt, kaya parehong nagulat sina Mimiko at Ulicia na kasali si Kurt sa pangyayaring ito. Ipinaliwanag ni Elia na natanggal ni Liz ang curse matapos niyang kainin ang porridge na ginawa ni Kurt, at nagtaka si Ulicia kung ano pang mga imposible na nagawa ni Kurt sa 6 na oras na wala siya. Biglang nagsalita si Mimiko at sinabi na ang taong naglagay ng curse kay Liz ay tiyak may koneksyon sa curse user at sapat ang impluensya para makaapekto sa anti-curse barrier ng palasyo. May 3 suspects. Ang first general ng Royal Expeditionary Forces, Pope Tristan ng Poland Church, at Isidora, ang third queen ng kaharian. Habang pumapayag sina Elia at Liz na pwede talagang manipulahin ni na Tristan at Isidora ang anti-curse barrier, hindi nila akalain kaya ito ni Senador Ova. Sumagot si Ulicia na may koneksyon si Senador Ova sa Thieves Guild, at eksperto sila sa ganitong klaseng bagay. Dahil wala silang tiyak na makukuhang salarin, nakaisip si Elia ng plano.
Sinabi niya na maghahanda sila ng bitag para mahuli ang taong gustong manakit sa princess. Ipinaliwanag niya na ayon sa batas ng kanilang bansa, naging adult si Liz pagkatapos ng kanyang 15th birthday, at kailangan niyang mag-spend ng 1 taon sa training. Sabi ni Oilie, gagawa sila ng peking workshop para dito at mag-iimbento ng peking 8 Lehrmeister para pamunuan ang workshop. Kapag nagsimula na si Liz sa training sa ilalim ng peking meister, susubukan ng kanyang mga kaaway na alamin ang tungkol sa master niya. Pero dahil peking meister lang iyon, wala silang makukuhang impormasyon. Naiintindihan ni Min Iko na kapag sobrang nagpakahirap ang mga kaaway ng princess para alamin ang master, mas mapapakita nila ang kanilang sarili. Pero hindi alam ni Oilie kung saan makakahanap ng taong kwalipikado maging peking 8 meister. May sagot si Yulia sa problema niya at agad niyang ipinakita ang magic crystal na ginawa ni Kurt. Tulala si Ophelia nang malaman na higit sa isa ang SSS rank skills ni Kurt. Talagang namangha si Liz. Samantala, kinabukasan pumunta si Kurt sa workshop ni Alia, pero sarado ito. Habang palabas siya, nakasalubong niya si Michelle na nagsabi na matapos niyang bisitahin sila kahapon, umalis na si Oilie sa bahay, kaya wala ng trabaho para sa kanya. Nalungkot si Kurt sa narinig niya, pero na-distract siya ng gutom niya. Agad siyang pumunta sa isang inn para kumain, at narinig niya ang ilang adventurers na nag-uusap tungkol sa pagkansela ng mission dahil iniwan sila ng kanilang porter. Nakita ni Kurt ito bilang pagkakataon na makakuha ng trabaho, kaya lumapit siya sa mga adventurers. Sinabi ng babae na isang twink lang siya at hindi kayang dalhin kahit ang sarili niyang timbang. Pero sinapak siya ng knight at sinabi kay Kurt na hindi siya mukhang sapat ang lakas para tulungan sila dahil maghuhunt sila ng golems na mahigit 200 kilos. Masiglang sinabi ni Kurt na kayang-kaya niya ang 200k. Para patunayan ito, binuhat niya ang 2 lalaki sa grupo, unang si Samurai, saka ang knight na naka-full armor. Namangha ang lahat sa inn. Matapos patunayan ang lakas niya, nakuha ni Kurt ang trabaho bilang porter ng grupo para sa mission. Pagkatapos ng introductions, nakita niya na mababait ang mga tao at nagdesisyon siyang gawin ang lahat para hindi sila madismaya. Ngunit bago pa man makapasok sa dungeon, napadaan siya sa slime at natrap. Sinabi ng ranger na si Senna na tusukin ang core ng slime para patayin ito, pero hindi kaya ni Kurt at aksidenteng tinusok ang sarili. Na-impress si Senna sa talino niya, pero siya na lang ang nagpatay sa slime. Humingi ng paumanhin si Kurt sa party dahil sa pagkaantala, pero sinabihan siya nila na huwag mag-alala, trabaho lang niya ang magdala ng gamit at trabaho nila ang panatilihin siyang ligtas. Ito ay bagong karanasan kay Kurt dahil dati, nagagalit ang party members kapag nagkamali siya. Nagsimula siyang umiyak pero pinunasan niya ang luha at ipinagpatuloy ang mission. Pagdating sa cave, naglagay si Senna ng glowing moss para mas malinaw ang paligid at nakakita si Kurt ng sariwang dumi ng goblin. Sinabi ng adventurers na kaya nilang talunin ang ilang goblins, pero kailangan nilang tumakas kung marami. Habang naglalakad sila, may nakita si Kurt sa pader ng cave nang biglang may isang goblin na lumitaw. Pinatay agad ito ng adventurers, pero tumawag ang goblin sa mga kaibigan bago mamatay. Di naglaon, narinig nila ang tunog ng goblins mula sa parehong direksyon at na-realize ng adventurers na wala na silang escape. Sinabi ni Kurt na may nakitang secret passage na pwede nilang gamitin. Ngunit nagdesisyon ang adventurers na ibang paraan ang gawin. Pagbukas ni Kurt sa secret door, sumunod si Senna at sinabing tutulungan niya si Kurt hanapin ang exit, pero isinarado niya ang pinto. Nalito si Kurt sa ginagawa niya. Ngunit sinabi ng warrior at samurai mula sa kabilang side na hindi sila makakatakas dahil sa goblins sa parehong direksyon. Kaya nagdesisyon silang manatili at harapin ang goblins habang sina Kurt at Senna ang hahanap ng paraan palabas. Nagulat si Kurt at sinabi na tutulungan din niya silang lumaban, pero sinabi ni Senna na tumahimik siya dahil hindi niya kaya patayin kahit isang slime at magiging sagabal lang siya sa grupo. Nalungkot si Kurt dahil naiisip niyang isinusugal ng 2 adventurers ang buhay nila para sa kanya at wala siyang magawa. Sinabi ni Senna na makakaligtas sila, pero kailangan nilang humanap ng exit agad. Habang naglalagay si Senna ng glowing moss, biglang may nakita siyang Iron Dragon Golem at natulala sa takot. Samantala, dinala ni Yulia si Liz sa inn kung saan nananatili si Kurt, pero wala siya sa kanyang kwarto. Biglang lumitaw si Bandana sa labas at sinabi na pumunta si Kurt sa isang cave sa Hilaga kasama ang adventurer party. Agad na tumakbo si Yulia palabas para makita kung sino ang nagsasalita, pero pagdating niya, nawala na si Bandana. Naisip ni Yulia na maaaring bitag ito, pero nag-aalala siya kay Kurt Moore, kaya nagdesisyon siyang pumunta sa cave para hanapin siya. Sinabi ni Liz na sasama siya dahil marunong siya ng sapat na magic para protektahan ang sarili niya, at wala nang magagawa si Yulia kundi payagan siya. Pagdating nila sa cave, natukoy ni Liz ang mga footprints ni Kurt sa sahig. Nang magsimulang maging matigas ang sahig at maubos ang footprints, ginamit niya ang magic para i-boost ang kanyang senses.
Inisip ni Yulia na maririnig ng princess si Kurt, pero imbes na ganoon, pinahusay ni Liz ang kanyang sense of smell at inhinalo ang walls para malaman ang direksyon na pinuntahan ni Kurt. Nagulat at naiinggit si Yulia kay Liz. Biglang nakarinig sila ng mga tunog mula sa malayo. Na-realize ni Yulia na may nakikipaglaban sa goblins sa unahan at nagdesisyon siyang tulungan sila. Pinatibay ni Liz ang kanyang lakas gamit ang magic, at agad na tinulungan ni Yulia ang dalawang adventurers na nasurround ng goblins. Samantala, si Senna ay nagkaroon ng mental breakdown dahil sa Iron Dragon Golems sa harap nila. Alam niya na aatake ang golems kapag sinubukan nilang dumaan, at ibig sabihin, nagre-risk ang party members niya ng buhay ng walang kabuluhan. Nalungkot siya, pero sinabi ni Kurt na huwag malungkot dahil makakatakas sila. Inisip ni Senna na delusional siya, pero lumakad lang si Kurt papunta sa Dragon Golems ng kalmado. Nang mag-activate ang golems at umatake, nagpanik si Senna, pero dainpensa ni Kurt ang sarili at akmang umakyat sa kanila sa isang split second. Sa isang strike lang ng kanyang dagger, naputol niya ang tail ng golem. Sinubukan ng Dragon Golem na umatake sa kanya ng desperado, pero na-dodge din ni Kurt at sinira ang ulo nito sa isa pang strike. Si Senna ay nakatitig lang sa takot at paghanga habang mabilis na disassemble ni Kurt ang mga golems isa-isa. Tinanong siya ni Senna kung ano ang ginawa niya, at simpleng sinabi ni Kurt na sanay siyang magmina ng iron golems sa village nila. Biglang pumasok si Yulia, sinipa ang pinto habang hinahanap si Kurt, at nagsimulang kwentuhan siya ni Senna kung paano niya winasak ang mga iron golems gamit ang kanyang dagger. Nahihirapan ring maniwala si Yulia, pero nagdesisyon siyang unahin ang mas mahalagang bagay. Sinabi niya kay Kurt na ayos ang adventurers at may mahalagang balita siya. Sinabi niya na magkakaroon ng bagong 8-year workshop at siya ang magiging bodyguard doon. Hiningi niya kay Kurt na magtrabaho sa workshop kasama siya dahil mataas ang rekomendasyon ni Elias sa kanya matapos ang trabaho niya sa place nito. Masaya si Kurt, pero nagdadalawang isip dahil pakiramdam niya kailangan muna niyang magtrabaho kasama ang adventure party. Sinabi ng adventurers na huwag niya palampasin ang golden opportunity. Dagdag ni Yulia na dahil bago ang workshop, kailangan nila ng maraming workers at nagdesisyon siyang kunin pati ang adventurers. Masaya ang lahat sa arrangement. Sinabi ni Yulia kay Kurt na ipasuri muna ang non-combat abilities niya bago magsimula sa workshop. Pumayag si Kurt at pumunta sa temp agency kung saan naroroon na si Mimiko mula sa capital para sa assessment niya. Matapos ang assessment, lumabas si Kurt para mag-party kasama ang adventurer friends niya, pero si Yulia ay nakipag-usap kay Mimiko tungkol sa resulta. Sinabi ni Mimiko na sinabi niya kay Kurt na B-rank ang skills niya sa cooking, cleaning, at mining, at C-rank sa ibang bagay, pero iyon ay kasinungalingan lamang. SSS rank pala ang lahat ng abilities niya. Sinabi ni Mimiko na mabuti na ginawa niya ang evaluation dahil delikado kung lalabas ang balita. Habang sinasabi ito, nakarinig siya ng whimpering sound at lumingon para makita ang receptionist na sinusubukang takpan ang tenga para kumbonsihin sina Mimiko at Yulia na wala siyang narinig. Pagkatapos noon, lumabas si Kurt kasama ang grupo niya patungo sa isang malayong lungsod sa high-speed carriage. Habang ipinapakita ni Kurt kung gaano siya univalized sa pagdikit ng ilong sa window, ipinaliwanag ni Liz na ang lungsod na pupuntahan nila ay dating military base malapit sa Demon Territory. Medyo malayo ito mula sa ibang parte ng bansa at hindi sila pwedeng mag-teleport diretso. Pero mahalaga pa rin ang lungsod sa Alliance. Hindi makapaniwala ang adventurer party na maya-empleyo sila ng Alliermeister sa ganoong mahalagang lungsod. Sinabi ni Yulia na kwalipikado silang lahat. Masaya sina Warrior Cans at Samurai Danjo at tinanong tungkol sa Alliermeister na paglilingkuran nila. Naiwan si Yulia na walang masabi at gumawa ng excuses na busy ang Meister sa biglaang trabaho. Samantala, si Senna ay hindi naniniwala na kwalipikado silang magtrabaho sa Alliermeister. Iniisip niya na binigyan lang sila ng trabaho para patahimikin, at determinado siyang protektahan ang kapatid at si Danjo kung sakaling mapahamak sila. Pagdating nila sa lungsod kung saan itatayo ang workshop, naalala ni Kurt na dito siya nagsimulang magtrabaho bilang freelancer. Nalungkot siya na naaalala kung paano siya natanggal matapos lang ng 3 days sa construction site. Pagpasok sa lungsod, napansin niya na hindi pa naayos ang natitirang wall. Dinestruct siya ni Yulia sa pagsasabi na baka may ibang teknik sa pag-aayos at naniwala si Kurt. Pagkatapos, narating nila ang location ng workshop, isang bakanteng plot lang. Sinabi ni Yulia na mananatili muna sila sa inn hanggang matapos ang workshop at tinanong si Kurt kung kaya niya ito mag-isa. Nervous, sinabi ni Kurt na hindi niya kaya gawin sa isang araw, pero kaya niya sa 3 days. Nagulat ang adventurer sa narinig, pero sinabi ni Yulia na maglaan siya ng oras at humingi ng tulong kung kailangan. Agad gumawa si Kurt ng list ng materials tulad ng amethyst, sapphires,
at Griffon Wings, at sinabi ni Yulisha na dadalhin niya ang mga ito sa 2 days. Nagduda si Sena sa kakaibang list at napansin ni Yulisha ang reaksyon niya. Agad niyang sinabi sa lahat na sundan siya sa inn para makapagtrabaho si Kurt ng tahimik. Hiningi rin niya kay Kurt na pumunta sa inn para sa meals at pahinga, at pumayag si Kurt. Pagdating doon, tinawag ni Yulisha ang meeting para ipaliwanag sa adventurers ang importanteng detalye. Ipinakilala niya ang sarili bilang adventurer na dating nagtrabaho para sa royal family, at ipinakilala ni Liz ang sarili bilang third princess ng bansa. Namangha ang adventurers at tinanong kung noble din si Kurt. Sinabi ni Yulia na kahit hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Kurt, alam nilang G-rank lang ang combat skills niya at SSS rank ang lahat ng iba pang skills. Hindi pa nila sinabi kay Kurt dahil hindi siya maniniwala, at iyon ang ikinainis ni Sena. Pinagalitan niya si Yulia. Sinasabing ini-exploit niya si Kurt sa pagtatago ng katotohanan at hinarap ang kanyang kapatid para sa suporta. Alam ni Ken na sobra na ang kanilang kinakaharap para sa kanilang kakayahan, kaya hiningi niya sa mga babae na ipagpatuloy ang kwento. Sinabi ni Liz na siya ay pinatamaan ng sumpa ng isang tao at naalis iyon ni Kurt sa pamamagitan ng paggawa ng porridge para sa kanya. Kaya nagdesisyon silang magtatag ng workshop sa malayong bayan upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan at pilitin ang taong naglagay ng sumpa na hanapin siya. Ipinaliwanag ni Liz na walang alam si Kurt sa lahat ng ito, hindi niya alam na princess siya, pero tinulungan niya siya ng walang hinihinging kapalit. Sabi ni Yulia, sobrang dalisay ni Kurt para sa mundong ito at gusto niya siyang protektahan. Humiling si Liz sa mga adventurers na tulungan sila sa misyon na iyon. Agad namang pumayag sina Danzo at Ken dahil kaibigan nila si Kurt, pero si Sena ay hindi pa rin nagtitiwala. Tinanong niya kung bakit isusugal nila ang buhay nila para sa isang tao na nakilala lang nila 3 days ago. Sumagot si Yulia na naiintindihan niya iyon dahil nakilala rin niya si Kurt 6 days ago lamang. Nabigla si Sena sa narinig at iniwan ang inn habang iniisip kung ano ang dapat gawin. Nagdesisyon siyang unahin muna ang pag-check kay Kurt at sabihin sa kanya ang katotohanan. Pagdating niya sa location ng workshop, nakita niya na tapos na ni Kurt ang basement. Nabigla siya, pero sinabi ni Kurt na mabagal lang siya kasi sa village nila, kaya nakakagawa ang mga tao ng 12 houses sa isang araw. Tinanong siya ni Sena kung hindi ba niya galit na ibinibigay sa kanya ang trabaho, pero sumagot si Kurt na gusto niya ito dahil dati, tinawag siya ng party niya na useless, pero ngayon may pagkakataon siyang maging kapaki-pakinabang sa lahat. Biglang na-realize ni Sena kung bakit sinabi ni Yulia na dalisay si Kurt, at nagdesisyon siyang sumali at protektahan siya mula sa mundo. Samantala, bumalik si Danzo sa lungsod kung saan siya nagtrabaho noon at nakasalubong si Bandana na ngayon ay informant. Sinabi nito na ang porter na iniwan sila sa huling mission ay isang career criminal na sama-sama sa parties para sirain ito. Isa sa kanilang rival parties ang nagbayad sa kanya para pumirma sila sa delikadong mission para mamatay silang lahat, at muntik niya itong magawa. Nagpasalamat si Danzo kay Bandana at binayaran siya bago pumunta sa bar kung saan nagtatamasa ng tagumpay ang traitor. Nilamon niya ang Danzo's party na nakaligtas sa delikadong cave at nakatanggap ng job offer mula sa third princess, pero plano pa rin niyang sirain sila para tumaas ang halaga niya sa mata ng future clients. Nang mapansin niya si Danzo na nakaupo sa likod niya, natakot siya at tumakbo palabas ng bar. Nadulas siya sa wire at nahuli ni Danzo ng madali, sinasabing dapat mas maingat siya noong in-hire niya ang traitor. Natakot ng husto ang traitor at nagmakaawa, pero hindi niya pinatay si Danzo. Binigyan lang siya ng babala na huwag na muling lapitan ang mga kaibigan niya. Nabigo si Bandana dahil gusto niyang aksyonan ni Danzo ang traitor para hindi makagambala sa plano ng master niya sa hinaharap. Ngunit bago pa siya makagawa, dumating ang 2 spies mula sa intelligence unit ni Miniko at dinala ang traitor. Nakilala ni Bandana ang mga ito at natanggap ang mensahe mula sa master tungkol sa susunod niyang mission para imbestigahan ang hometown ni Kurt. Samantala, 3 days na ang lumipas mula nang magsimula si Kurt sa workshop. Pagdating ng lahat para tingnan ito, hindi sila makapaniwala. Ang workshop ang pinaka-luxurious building na nakita nila, may fruit-bearing trees pa sa garden. Wala ring nakakaintindi kung paano nagawa ni Kurt ang lahat ng ito sa 3 days. Pero hindi pa nila nakita ang loob. Fully furnished ito sa lahat ng bahagi. Gumawa rin si Kurt ng special device para makalikha ng lahat ng water na kailangan nila. Ito ang pinakagulo sa lahat. Tinanong siya nila kung paano niya nagawa iyon. Sinabi ni Kurt kay Yulisha na ginawang magic crystals ang gemstones na in-order niya para makapagbigay ng water, light, at heat sa buong taon. Nagtayo rin siya ng private rooms para sa lahat at isang lavish office para sa Alirmeister. Tinanong niya si Eliseo kung kailan babalik ang Alirmeister, at gumawa ito ng excuse na busy siya sa bagong trabaho. Tinanong din siya kung nasaan ang kwarto niya, at sinabi ni Kurt na dahil errands lang ang trabaho niya, hindi niya kailangan ng kwarto. Mananatili siya sa empty kitchen closet. Nagulat ang lahat sa narinig, at sinabihan siya ni Yulisha at Liz na gamitin ang office bilang kwarto niya habang walang tao. Kinailangan ng 2 oras para makumbinsi si Kurt na gamitin ang office. Pagkatapos,
Tinanong siya ni Yulia kung kaya niyang gumawa ng barrier para protektahan ang bahay mula sa curses, pero lampas iyon sa kakayahan ni Kurt. Kinailangan ni Yulia gamitin ang old-fashioned na paraan ng warding circles sa buong bahay para protektahan si Liz at iba pa. Ngunit nagulat siya nang buksan ni Liz ang kanyang pinto, inakala niyang si Kurt ang nagtatangkang pumasok sa kanyang bed sa gabi. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pagkain ng food na ginawa ni Kurt, pumunta siya sa mission para linisin ang warding circles. Inisip na graffiti lang iyon. Nagmadali si Yulia para pigilan siya, pero huli na at nakita niya na nilinis na ni Kurt ang huling circle sa harap niya. Kahit sinabi ni Mimiko na imposible itong alisin, gumawa siya ng kwento para ipaliwanag sa kanya. Ngunit nag-aalala siya dahil wala na siyang reserba ng circles, at kung may susunod na target sa princess, siya lang ang makakaprotekta. Lumipas ang ilang araw at sa kabutihang palad, walang atake sa buhay ni Liza. Natuwa si Yulia na mukhang ayos ang princess kahit na tinanggal ni Kurt ang magic circles. Naisip niya kung dahil hindi alam ng kaaway ang location ni Liza o dahil sa cooking ni Kurt na nanullify ang lahat ng curses nang hindi alam ng iba. Dumating na rin si Mimiko sa lungsod at pinapalawak ang network ng spies para hulihin ang kaaway, kaya nakapagpahinga si Yulia pansamantala. Tikman niya ang cake na ginawa ni Kurt at nawala ang kanyang isipan sa sarap nito. Pinuri rin ni Liz ang cake, at sinabi ni Kurt na ginawa niya iyon gamit ang rice flour. Sabi ni Liz, magaling talaga siya sa rice dishes dahil ang rice porridge niya ang nakawala sa sumpa sa kanya. Humiling siya na laging gumawa si Kurt nito kapag siya ay nasumpa muli. Pero sinabi ni Kurt na hindi na kailangan iyon dahil hindi na siya muling masusumpa. Nagulat si Yulia at tinanong kung paano niya masabi iyon ng ganito kakumpiyansa, lalo na't dati niyang sinabi na mahirap gumawa ng barrier laban sa mga sumpa. Ipinaliwanag ni Kurt na mahirap nga gumawa ng barrier sa loob ng building para ward off ang mga sumpa, pero ang building mismo ay isang barrier na near-reflect lahat ng sumpa, kaya hindi na niya kailangan gumawa ng panibagong barrier, at iyon ang dahilan ng kanyang dating pahayag. Dagdag pa niya, inayos niya ng kaunti ang function ng barrier. Sa halip na bumalik ang sumpa sa gumagamit, pinapaliwanag nito ang sinumang tatamaan ng maliwanag, para walang masaktan. Agad na umalis si Yulia para ipaalam kay Mimiko at sa iba, at tinanong ni Kurt si Liz kung gusto niyang mamili kasama niya. Nalungkot si Liz dahil gusto niyang sumama, pero hindi niya kayang iwan ang seguridad ng building. Samantala, nagpapatrol si General Alred at ang assistant niya sa city walls dahil sa makapal na fog. May kutob ang general na may masamang mangyayari, pero sinabi ng assistant na huwag masyadong mag-alala dahil maayos ang pagkakagawa ng city walls. Ipinaliwanag niya na siya mismo ang project supervisor, at sinabi ni Alred na ginawa niya iyon para masiguro na walang enemy spies na makakompromiso sa kaligtasan ng lungsod. Kasabay nito, nakita ni Mimiko, Elia, at Yulia ang isang curse user na nagliliwanag kahit patay na. Sinabi ni Mimiko na patay na siya nang makita siya ng spies niya, at sabi ni Elia na gumawa si Kurt ng sobrang malakas na reflecting barrier na gumagana kahit patay na ang target. Sinabi niya na kung makikipagtulungan ng buo si Kurt, malulutas nila ang problema sa isang araw lang. Pero ayaw ni Yulia na ilagay siya sa panganib. Biglang umarangkada ang city alarms dahil papalapit ang army ng skeleton monsters sa city walls. Nagpanik si General Alra at ang assistant, pero mabilis nilang tinipon ang mga sundalo. Nagdesisyon si Alra na manatili at ipagtanggol ang lungsod habang ini-evacuate ng assistant ang mga tao. Pero biglang naglakad ang skeletons sa wall at nawala. Lahat ay naguluhan, pati si Yulia at ang iba na nakatanggap ng report mula sa spies. Napagtanto ni Yulia na ang monsters ay nawawala matapos ma-absorb sa western side ng wall na siya ring near-eper ni Kurt. Natapos ang unang wave, pero mas marami pang darating. Ang nasa likod ng pag-atake ay si Marles, healer ng dating party ni Kurt, na na-exile ng bishop matapos ma-arrest ang party leader. Sinubukan ni Marles ipaliwanag na wala siyang kinalaman, pero sinabi ng bishop na nagdala siya ng kahihiyan sa church. Binigyan siya ng chance na i-redeem ang sarili at ma-promote bilang official priest. Gusto ni Marles malaman ang higit pa, at ibinuhos sa kanya ng bishop ang mamahaling wine bago sinabi ang mission, patayin ang third princess, Liz. Nagulat siya at agad siyang nasumpa. Sinabi ng bishop na ang wine ay cursed at hindi siya makakain ng anuman maliban sa tubig hanggang hindi niya napatay si Liz. Tinanggap niya ang mission dahil naniniwala siya sa bishop bilang representante ng kanilang Diyos. Pero napagtanto niya na nakipag-deal ang bishop sa demon para patayin si Liz, ngunit huli na para baguhin ang desisyon. Sa kasalukuyan, inaabsorb ng demon ang magic powers niya para makasama ng mas maraming skeletons, at napagtanto ni Liz na ginagamit siya bilang sakripisyo. Kinabukasan, sinabi ni Yulia kay Liz at Kurt tungkol sa pag-atake ng skeletons mula sa ruins.
Sabi niya, sa sandaling humipo ang skeletons sa wall, na-destroy sila. Sabi ni Kurt, common sense iyon sa village niya na napupurify ang skeletons kapag humipo sa wall. Hindi nagulat si Yulia, pero alam niyang isang third lang ng wall ang nariper ni Kurt at vulnerable pa ang natitirang bahagi. Naisip ni Yulia ang isang plano. Sinabi niya kay Liz at Kurt na manatili sa loob ng building habang pupunta siya sa ruins para linisin ang pinagmumulan ng monsters. Nag-volunteer si Kurt na sumama, pero sinabi ni Yulia na hindi siya marunong lumaban at ang pangunahing trabaho niya ay protektahan si Liz. Pumunta siya sa storm at kinuha ang magic crystals na ginawa ni Kurt dahil gagamitin niya iyon laban sa monsters. Pagkatapos, dinala ni Yulia sina Namiko at Ophelia sa Knights Barracks kung saan abala si Alre sa paggawa ng strategy para ipagtanggol ang lungsod. Nagulat siya sa dami ng high-profile people, at sinabi ni Yulia na nandito sila para protektahan si Princess Liz. Agad na sinimula ni Yulia ang plano. Sinabi niya kay Alre na distract ang monsters at buksan ang daan patungo sa ruins para maharap niya ang source ng problema. Sabi ni Alre na delikado iyon, pero ipinakita ni Yulia ang magic crystals at sinabi na sapat iyon para matapos ang trabaho. Pumayag si Alre, pero nagdesisyon siyang raid ang ruins kasama si Yulia. Iniiwan ang depensa ng lungsod sa deputy niya. Pagdating sa city gates, nakita nila ang napakalaking horde ng undead monsters. Sinabi ni Yulia sa lahat na isara ang mata habang itinapon niya ang magic crystal. Pagkapunta ng crystal sa isang zombie, naglabas ito ng matinding liwanag at na-purify ang lahat ng monsters sa area. Nagulat mismo si Yulia sa bisa ng magic crystal, pero walang oras para mag-aksaya at agad siyang sumugod kasama ang raid. Sa workshop, iniisip ni Kurt kung paano niya matutulungan ang mga kaibigan sa problema sa monsters. Naalala niya ang isang master blacksmith sa village niya at naisip na kung makakagawa siya ng katulad na weapons, baka makatulong siya. Nagsimula siyang mag-forge ng short sword, pero hindi siya nasiyahan sa resulta. Nang malapit na niya itong itapon, dumating si Liz. Curious siya sa sword, at sinabi ni Kurt na hindi ito lumabas ayon sa inaasahan niya, pero maaari niya itong i-activate sa pamamagitan ng magic spell kapag itinaas niya sa ulo. Sabi ni Liz, gusto niya ang sword, kaya ibinigay ito ni Kurt sa kanya. Nagpasalamat siya, pero iniisip ni Kurt na act lang ang cheerfulness niya at takot siya sa lahat ng oras. Sa wakas, nagpa siya si Kurt na tanungin siya, may naghahanap ba sa buhay niya. Nalungkot si Liz at inamin, at sabi niya nagdudulot siya ng maraming problema sa mga kaibigan niya dahil dito. Sinabi rin niya na kahit ngayon, pumunta si Yulia sa Western Ruins para pigilan ang mga taong naghahanap sa kanya. Biglang naalala ni Kurt na minsan na siyang pumunta sa parehong ruins kasama ang dating party niya at ito ang perpektong lugar para sa graffiti sa walls. Iniisip niya na ang target ng buhay ni Liz ay ang maliit na graffiti monster na binanggit ni Yulia, at nagtataka siya kung sobrang hina ba niya na hindi niya ito kayang labanan. Sabi ni Liz na gusto rin niyang labanan ang kanyang mga kalaban para hindi na kailanganin pang ipanganib ang kanyang mga kaibigan, at nakaka-relate si Kurt dahil pareho nilang nararamdaman ang pagiging powerless. Sinabi ni Kurt kay Liz na dapat nilang puntahan ang ruins at talunin ang monster mismo, pero hindi siya sigurado rito. Sabi niya na napapaligiran ng monsters ang lungsod mula sa lahat ng direksyon, pero sinabi ni Kurt na palaging may paraan para makarating sa ruins at harapin ang mga kalaban. Naghanda si Liz sa kanyang damit para pumunta sa ruins dahil kailangan niyang magmukhang handa bago lumaban. Tiningnan niya ang kutsilyo na ibinigay sa kanya ni Kurt at naalala na sinabi nito na may magic spell ito na mag-a-activate kapag itinaas niya sa ulo. Curious siya sa magic, kaya tinanggal niya ang sheath at itinaas sa ulo ang kutsilyo, pero wala namang nangyari. Sabi ni Kurt na kailangan na nilang umalis. Ngunit paglingon ni Liz, may nakita siyang nakakagulat. Samantala, si Yulia at Alre ay nakikipaglaban sa mga hordes ng zombies habang sinusubukan nilang makarating sa ruins. Patuloy silang natatalo sa dami ng zombies at iba pang monsters. Kahit na nadidistract ng vice captain ang karamihan, iniisip ni Yulia na kailangan nilang magmadali at hanapin ang pinagmumulan ng monsters. Biglang narinig niya si Allred na umungol sa sakit at nakita niyang nasugatan ito. Habang sinusubukan niyang tulungan siya, isang grupo ng monsters ang umatake sa kanya. Papakuha na siya ng magic crystal nang biglang dumating ang adventurers na in-hire ng workshop para suportahan siya. Tumulong sina Kans at Danjo sa laban habang kinukumpirma ni Sena na ang monsters ay talagang nagmumula sa ruins sa harap at nasa ilalim ng lupa ang pinagmulan nila. Sinabi ni Yulia sa lahat na isara ang kanilang mga mata bago niya itapon ang magic crystal sa lupa upang sirain ang monsters gamit ang liwanag nito. Pagkatapos, nagtungo ang grupo patungo sa ruins. Binigyan ni Yulia si Alre ng test tube, sinasabi na ito ay simpleng soup mula sa medicinal herbs. Ngunit nang inumin niya ito, gumaling ang kanyang mga sugat nang hindi man lang naiwan ng peklat. Hindi makapaniwala si Raid na soup lang iyon, pero sinabi ng adventurers na patuloy siyang mamamangha sa kakayahan ni Kurt. Biglang lumabas ang isang grupo ng monsters mula sa ruins at sinabi ni Kans kay Yulia na iwan sa kanyang team ang mga ito. Tumulak ang tatlo laban sa monsters habang si Yulia at Allred ay nakalusot patungo sa loob ng ruins. Samantala,
Si Marl ay nanghina at napagtanto na kung gagamitin pa ng demon ang kanyang power para mag-summon ng monster sa 2 waves pa, mamamatay siya. Nag-check ang demon sa progreso ng mga minions at nakita ang Vice Commander na ginagamit ang Magic Crystal upang tuluyang sirain sila. Hindi maintindihan ng demon kung ano ang nangyayari, at nalilito rin si Marl dahil hindi pa siya nakakita ng Magic Crystal na kayang gawin iyon. Natuklasan ng demon na may 2 tao na pumasok sa ruins at inisip na kailangan nilang personal niyang salubungin. Habang naroroon, umabot si Yulisha at Allred sa gitna ng ruins at nakita ang kwarto kung saan nagmumula ang monsters. Itinapon ni Yulia ang Magic Crystal sa lupa at nawala ang monsters, pero hindi pa siya sigurado kung natanggal na niya ang root ng problema. Habang naglalakad sila, lumapit ang demon upang salubungin sila. Sinabi ni Yulia na siya ang huling boss na kailangan nilang talunin at agad siyang umatake. Itinapon niya ang Magic Crystal sa hangin at pinutol ito, naglabas ng matinding liwanag, ngunit hindi ito sapat para mapinsala ang demon. Sinabi ng demon na magiging delikado ang atake ni Yulia kung wala siyang infinite lives. Biglang umatake si Alre sa Demon Lord, ngunit hindi man lang nag-dodge ang demon dahil gumagaling agad ang mga sugat niya. Sabi niya kina Elisha at Allred na hindi sila masama para sa mga tao, at ipinakita pa ang visual ng knights na nahihirapan laban sa monsters. Tinawag ng demon na tanga ang mga ito dahil inilalagay ang buhay nila sa panganib para protektahan ang lungsod at ang prinsesa. Ngunit idineklara ni Alre na hindi hahayaan ng kanyang mga knights na gawin ng demon ang gusto niya. Nagdesisyon ang demon na tuluyang talunin sila at nagsummon ng malalakas na monsters. Sinasabi na hindi mapipigilan ng adventurers sa gate ng ruins, at maaabot ng monster ang city wall at sisirain ito. Nag-atake si Yulia at Alre habang nasa gitna ng monologo ng villain ang demon. Ngunit hinawakan lang ng demon ang ulo niya at inayos parang Lego. Nakatakot si Yulia dahil kahit ano pa ang gawin nila, hindi nila ito masaktan, at kung makalusot ang mga monsters sa depensa ng lungsod, maraming inosenteng tao ang mamamatay. Tuwang-tuwa ang demon sa takot sa mukha ni Yulia at sinabing matutupad ang kanyang pangamba. Samantala, si Marl ay sobrang pagod at gutom sa summoning room. Wala siyang lakas para tumakas o burahin ang magic circle, at nagnanais na makakain ng pagkain ni Kurt isang huling beses. Biglang narinig niya ang boses ni Kurt na nagsasabing maghukay sa paligid, at inisip niyang hallucination lang ito. Ngunit ilang sandali lang, bumagsak si Kurt sa floor ng ruins at umakyat pataas. Nagulat siya na makita si Marl, at nagulat din si Kurt. Tinulungan niya si Liz na tumayo, at inisip ni Marl na alam ni Kurt na siya ang nasa likod ng assassination attempt sa prinsesa at dinala niya ang prinsesa upang kumbansihin siya. Tinanong ni Liz si Kurt tungkol sa babae na nakahiga sa magic circle, at sinabi niya na isang nun ito at healer ng dating party niya. Sabi ni Marl na dating nun ito dahil na-exile sa church, at tinanong ni Kurt kung ito ang dahilan kung bakit tinarget niya si Liz. Nagdesisyon si Marl na sabihin ang katotohanan na si Bishop Tristan ang nasa likod nito, pero hindi siya pinakinggan ni Kurt at tinanong kung nabaliw siya dahil sa pagkatanggal sa trabaho at nag-graffiti ng weird circles sa lahat ng lugar. Nalito si Marl, pero narinig ni Liz ang lahat at napagtanto na ang tunay na kalaban ay ang Bishop. Nagalit si Kurt kay Marl dahil sa graffiti, at nagpasalamat si Liz sa kanya dahil ipinagtanggol siya. Hindi maintindihan ni Marl ang pinag-uusapan nila, at tinanong ni Kurt, nasaan si Yulisha? Dahil dapat nandito na siya para linisin ito. Sinabi ni Marl na nasa itaas siya, kaya nagdesisyon si Kurt na puntahan siya. Sinabi niya kay Liz na manatili sa lugar dahil ligtas siya, pero nag-volunteer si Liz na umakyat para makipagkita kay Elisha. Sinabi niya kay Kurt na hindi siya dapat mag-alala dahil narito mismo ang target at dala niya ang kutsilyo na ibinigay ni Kurt. Habang umaalis ang prinsesa, iniisip ni Marl kung gaano kabobo si Kurt sa pagpapadala sa kanya sa kamatayan. Pero inihanda na lang niya ang map para burahin ang magic circle. Iniisip ni Marl na hindi niya ito kaya, pero isang swipe lang ni Kurt ay naalis ang magic circle. Nararamdaman ito ng demon, kaya napilitan siyang i-dodge ang atake mula kay Yulia at all dahil hindi na siya invincible. Napagtanto nila iyon, at sinubukan ni Yulia na gumamit ng magic crystal laban sa kanya, pero mabilis itong inabala ng demon mula sa kamay niya. Nagdeklara ang demon na papatayin niya sila ngayon, ngunit dumating si Liz sa lugar. Nagulat ang lahat nang makita si Liz, pero hindi nag-aksaya ng oras ang demon at tinusok siya ng tama sa puso. Bumagsak si Liz sa lupa at nagpanik si Yulia. Tumawa ang demon, sinasabi na ang prinsesa ay tanga na tinulungan siya para makumplito ang trabaho niya. Ngunit biglang nagbago ang katawan ni Liz at naging mga butterflies na gawa sa liwanag. Lahat ay nalito sa nangyayari. At saka, lumitaw ang totoong Liz sa likod ni Yulia at Allred. Hindi makapaniwala ang demon na ilusyon lang ang tinamaan niya dahil parang totoong tao ang pakiramdam nito. Sabi ni Liz na ito ay dahil sa kutsilyo na ginawa ni Kurt para sa kanya.
Sinabi niya na ang kutsilyo ay may kapangyarihan na lumikha ng perpektong ilusyon na kayang lokohin ang lahat. Agad na umatake ang demon, pero ilusyon din iyon. Lumapit ang totoong Lies sa tabi ng magic crystal at winasak ito. Sumigaw ng sakit ang demon habang tinatablan siya ng liwanag. Narinig ni Kurt ang sigaw mula sa ibaba at nagtataka kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, nawala rin agad ang mga monsters na sinuman ng demon, at nakaramdam ng ginhawa ang lahat. Ngunit galit si Yulisha kay Lies dahil ipinang-anib niya ang sarili at pumunta sa ruins. Pinagalitan niya si Lies, at humingi ng tawad si Lies, sinasabi na pakiramdam niya ay kailangan niyang kumilos. Sabi ni Yulia, hindi na niya kailangan humingi ng tawad dahil talagang iniligtas niya sila. Sumasang-ayon si Allred at nagpapasalamat sa prinsesa sa pagliligtas sa kanya, pero pinagsabihan siyang huwag maging sobrang formal. Sinabi ni Lies na pareho nilang nagawa ng mahusay ang protektahan ang lungsod at nangangako siyang gagantimpalaan sila. Agad namang humiling si Alren ng malaking halaga ng alak para mag-party kasama ang kanyang mga kasama. Sa basement, natapos ni Kurt ang paglilinis ng magic circle at gutom na gutom si Marl dahil sa sumpa sa kanya. Narinig ni Kurt ang kalansing ng tiyan niya at inalok siya ng rice balls na ginawa niya. Iniisip ni Marl na baka iluluwa niya ito agad dahil sa sumpa, pero gusto pa rin niyang malasahan ang pagkain ni Kurt isang huling beses. Kumagat siya sa rice ball at napakalasa nito. Sa sumunod na sandali, nawala rin ang kanyang sumpa. Napagtanto niya na si Kurt pala ang nagprotekta sa kanilang party sa lahat ng oras at hindi nila na-appreciate ang kabutihan niya. Nagsimula siyang umiyak ng pagsisisi at humingi ng tawad kay Kurt, at sinabi niya na ayos lang iyon dahil natuto na siya. Biglang dumating sina Lies at Yulia. Bago pa nila maabot si Marl, dalawang spies mula kay Mimiko ang lumitaw mula sa butas upang arestuhin siya. Habang dinadala siya, umaasa si Marl na ipagtatanggol siya ni Kurt, pero nangako lang siya na dadalan niya siya ng paboritong tinapay habang nasa bilangguan. Pagkatapos noon, nag-check sina Lies at Kurt sa isa't isa, at hindi makapaniwala si Yulisha na naligtas siya ng dalawang clueless na ito. Pinagtapat niya ang kanyang braso kay Kurt at sinabi na dapat na silang umuwi. Gabing iyon, nagkaroon ng party para sa lahat ng knights at nakatutok sila sa pagkain. Nag-alala si Kurt dahil siya ang nagluto at parang pinipilit lang ng knights na kainin ito dahil hindi sila nakikipag-usap. Nagtanong siya ng nervyos kung dapat ba siyang maghanda ng iba pang ulam, pero sinabi ni Alren na hindi niya kailangan mag-alala dahil sobrang masarap ng pagkain at hindi makapag-focus sa iba ang knights. Natutuwa si Kurt at iniisip na mabait pala ang supervisor niya sa construction job. Ngunit nang malaman niyang siya pala ay ang general ng lungsod, sobrang nagulat siya. Tinanong ni Raid kung gusto ni Kurt ang lungsod, at sinabi nito na mahal niya ito dahil maganda ang lugar. Sabi niya na siguro dahil mahusay ang general sa pamamahala. Ngunit dumating ang assistant at sinabi na hindi magaling sa admin job si Allred. Biglang nagsimula ang Furry Works show. Namangha ang lahat, at natuwa si Kurt sa mga komento dahil siya ang naghanda ng Furry Works. Napansin ni na Allred at ng assistant na gumaling na ang mga sugat nila mula sa laban kanina. Tinanong ni Kurt, bakit sila nagulat? Sabi, normal lang sa kanilang nayo na mawala ang sugat pagkatapos kumain ng maayos. Pagkatapos noon, sumakay sina Kurt at iba pa sa karwahe papuntang malapit na nayon. Nakatulog siya sa biyahe at nanaginip tungkol sa kanyang kabataan, 10 years ago, nang siya ay cute pa sa kanyang mysterious village. Nakilala niya ang Dragon Girl na anak ng traveling merchant na madalas pumunta sa kanilang nayon. Excited na lumapit si Young Kurt, pero hindi siya pinansin. Halos umiyak siya nang biglang sinabi ng girl na si Hilda na sinabi ng kanyang ama na huwag makipag-usap sa mga tao sa nayon dahil kakaiba sila at baka matutunan niya ang mga weird habits nila. Sinabi niya na nagsasalita lang siya sa sarili at natuwa si Kurt dahil nagagamit niya ang loophole para makausap siya. Dahil dito, naging magkaibigan sila at nakalimutan ni Hilda ang payo ng ama niya habang naglalaro kay Kurt. Sumakay sila sa golem patungong malapit na bundok dahil gusto ni Kurt ipakita ang rainbow-colored flower. Pero bumaba si Hilda bago siya at kumain ng red berries na mukhang masarap. Sa kasamaang palad, lason ang berries at agad siyang bumagsak. Nagmadaling lumapit si Kurt at nalaman ang nangyari. Sa kabutihang palad, alam niya kung paano gumawa ng gamot para sa lason. Determinado si Kurt na iligtas si Hilda, kaya ginawa niya ang gamot at pinakain sa kanya gamit ang isang halik. Habang naruroon siya sa panaginip, ginigising siya ni Yulisha dahil nasa kanilang destinasyon na sila. Pinuntahan ni Yulia ang village chief na nagpanik dahil sa kakulangan ng tubig. Sabi nito, kulang sila sa inumin at hindi kayang patubuin ang mga pananim. Tiningnan ni Yulia ang mapa at napansin ang malaking water reservoir sa kalapit na nayon na pwede nilang i-connect sa village na ito. Sabi ng village chief na sinubukan na niya iyon, pero tumanggi ang kalapit na nayon na magbahagi, kaya kailangan nilang umasa sa kapangyarihan ng workshop para iligtas ang lahat. Bumalik si Yulia sa inn at nakita si Danzo na nagbabantay habang ang iba ay pumunta sa bundok para tulungan ang isang old bird tamer sa sakit sa likod. Iniisip niya na kakaiba iyon,
pero hindi niya pinapansin. Sinabi niya kay Danzo na pupunta siya sa kalapit na nayon para makipagnegosasyon tungkol sa tubig. Nang makarating siya doon, nakita niyang masama rin ang kalagayan ng nayon dahil halos maubos na ang kanilang water reserves. Habang pinapakalma ni Yulia ang umiiyak na village chief, dumating ang ilang villagers na nag-aabiso ng emergency sa itaas ng bundok. Agad na nagtungo si Yulia at nakita ang malaking lawa sa itaas. Tumakbo siya kay Sena at Kans, nagtataka kung bakit umiiyak ang villagers tungkol sa tubig gayong malaki ang lawa. Sabi nila na wala ang lawa, ilang sandali lang ang nakalipas. Nang lumapit si Kurt na nakangiti, agad na naintindihan ni Yulia ang nangyari. Sabi niya na inaalagaan ni Kurt ang mga ibon at nauuhaw ang mga ito, kaya kinuha niya ang groundwater. Tinanong niya si Yulia kung natapos na niya ang misyon, at bago siya makasagot, dumating ang mga lider ng dalawang nayon. Lumuluhod sila at nagpapasalamat kay Yulia sa mabilis na pagtulong. Pinakalma niya sila, at iniisip ni Kurt na kahanga-hanga si Yulia dahil naayos niya ang problema sa oras na kasing bilis ng pagkakagawa niya ng balon. Sa ganitong paraan, bumalik ang party sa kanilang base. Binigyan ng mga villagers ng maraming itlog sina Kurt at iniisip niya agad kung ano ang lulutuin gamit ang mga ito. Kasabay nito, bumisita si Liz sa bahay ng isang noble na si Margaret Thean, na sa totoo lang, mas bagay sana na tawagin na Jabba the Hutt. Habang nag-dinner at nagkakaroon ng konting kwentuhan, iniisip ni Liz na may kapangyarihan at autoridad si Ton na katulad ng isang duke. Pero minsan, hindi maayos ang kanyang finances kaya kailangan niyang umasa sa tulong mula sa iba. May magagandang koneksyon siya sa mga kalapit na kaharian at gusto niyang mapasama si Liz sa kanyang panig para mas mapalakas ang kanyang posisyon. Plano ni Liz na maging matalino at tuso para matalo si Ton sa sariling laro nito at sinabi niya na hindi siya narito bilang prinsesa kundi bilang kinatawan ng kanyang 8 Lehrmeister. Sabi ni Ton na narinig niya na nagamit na nila lahat ng magic stones na kayang paksain lahat ng monsters sa saklaw na 500 meters. Alam ni Liz na sinusubukan lang niya kumuha ng impormasyon tungkol kay Kurt, kaya sinabi niya na hindi ganoon kalakas ang mga stones gaya ng sabi-sabi. Agad nagbago ng strategy si Ton. Sinabi niya na ang town kung saan sila nakabase ay wala pang pangalan at in-confirm ni Liz na ang gobernador ang magde-decide kapag na-appoint na sila. Trabaho ni Ton na ay nominate ang gobernador. Pero sinabi niya na nahihirapan siyang humanap ng tamang tao para sa posisyon dahil malapit ang town sa Demon Territory at mahirap kontrolin ang knights doon. Kaya gusto niyang i-appoint ang Lehrmeister bilang gobernador. Nagpanik si Liz dahil hindi pa alam ni Kurt na siya ang Lehrmeister. At kung magiging gobernador siya, kailangan niyang lumabas sa publiko. Sinabi niya na hindi niya pwedeng desisyunan ito mag-isa, pero sabi ni Ton, dahil kinakatawan niya ang Lehrmeister, dapat may kapangyarihan siyang gumawa ng desisyon. Lalong nagpanik si Liz at sinusuportahan din ni Ol ang suhestyon ni Ton na gawing gobernador ang Lehrmeister, hindi alam na si Kurt ang pinag-uusapan. Sinubukan pa rin ni Liz baguhin ang isip ni Ton, pero tinanong siya kung may personal flaw ba ang Meister na hindi siya angkop sa trabaho. Nai-trigger si Liz at idineklara na ang 8 Meister nila ang pinaka-skilled at noble na tao sa buong mundo. Pero pagkatapos niyang sabihin iyon, na-realize niya na na-play siya at nakuha ni Ton ang gusto niya. Pagbalik ni Liz sa mansion, sinabi niya kay Yulia ang nangyari at pinagsabihan siya dahil naloko siya. Naramdaman ni Liz ang panghihinayang, pero hindi niya hahayaan na masira ang pangalan ni Kurt. Tinanong niya si Yulia kung nasaan si Kurt, at sinabi nito na nag-aalaga siya ng bata. Nagpanik si Liz nang marinig na may baby si Kurt, pero handa siyang i-adopt ang bata para maging kasama niya habang buhay. Umiling si Yulia at sinabi na nakuha nila ang ilang itlog sa pagtulong sa isang village at isa sa mga iyon ay fertilized. Kaya inaalagaan ito ni Kurt ngayon. Natuwa si Liz na marinig iyon, at sabi ni Yulia, kilala niya si Kurt, isang ibon na nagbibigay ng golden eggs ang lalabas sa itlog. Sumasang-ayon si Liz at biglang narinig nila si Kurt na sumisigaw na napisa na ang itlog. Samantala, overloaded si Mimiko sa paperwork at reports mula sa kanyang mga spies. Natuklasan niya na ang bishop na nakipag-deal sa demon ay na-assassinate sa loob ng simbahan, kaya naniniwala siyang hindi siya ang totoong nagbabalak. Hindi pa niya pinapatay si Marl dahil gusto niyang manatiling buhay ito para kay Kurt. Habang pinag-uusapan si Kurt, nakatanggap siya ng report tungkol sa lumabas sa itlog at nawalan siya ng katinoan sa pagbasa nito. Sa mansion, pumunta sina Liz at Yulia para tingnan ang itlog at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata nang makita si Kurt na may hawak na batang babae na eksaktong kamukha niya. Agad nag-convince si Yulia ng meeting at lahat ay namangha sa tanawin. Sinabi ni Kurt na napisa ito mula sa itlog at ganito ang itsura niya, na mas lalo pang nagpamangha sa kanila. Biglang nagsimulang maglaro ang bata kay Kurt at tinawag siya na Papa. Nagdesisyon si Yulia na ibalita ang katotohanan kay Kurt. Sinabi niya na kahit si Kurt dapat alam na hindi ipinapanganak ang mga tao mula sa itlog at inaffirm ni Kurt. Sinabi niya na malamang ang bata ay isang monster na ginawa ang sarili niyang katulad niya para lokohin siya. Sinabi ni Yulia kay Kurt na malamang papatayin ng bata siya at ang iba kung hindi nila agad aaksyonan. Pero tumanggi si Kurt na pakawalan ito. Kinuha ni Yulia ang bata mula sa kanya,
pero humawak si Kurt sa kanyang braso, sinasabi na hindi masamang monster ang bata at kaya niyang alagaan ito. Hindi pumayag si Yulia sa kanyang sinabi, pero biglang tinawag ng bata si kanya na mommy at agad siyang napapayuko. Nagsimulang mag-imagine ng married life kay Kurt, pero galit na si Liz ay gin-icing siya. Kinuha ni Liz ang bata at nang tinawag siya nitong mom, nawala ang bait ni Liz at nahulog niya ito. Sa kabutihang palad, nahuli siya ni Senna at tinawag ng bata si kanya na sis, na ikinatuwa niya. Habang sinusubukan ni Liz at Yulia na tawagin ang bata na mommy muli, sinabi ni Kurt na tutulong din ang kanyang party sa pagpapalaki ng bata at sisiguraduhin nilang hindi siya magiging masamang tao. Hindi na makapagsabi ng hindi si Yulia sa lahat ng nangyari at pumayag siyang manatili ang bata. Sinabi ni Liz na kailangan na nilang pangalanan ang bata at agad silang nag-brainstorm. Parehong gusto ni Liz at Yulia na ang pangalan ng bata ay kombinasyon ng kanilang pangalan at ni Kurt. Ngunit nang magising ang bata at tinawag ang mommy niya, nagmadali silang pareho sa kanya at nakalimutan ang kanilang alitan. Handang mag-compromise ngayon at humanga si Kurt sa kakayahan ng bata na magdala ng kapayapaan sa lahat. Iminungkahi niya na pangalanan siya nilang Akyori, dahil sa wika ng kanyang village. Nangangahulugan ito ng lugar na nagkokonekta ng 3 punto, at pinagsasama ng bata ang 3 nila. Sumasang-ayon sina Yulia at Liz at tinawag nila ang bata sa bagong pangalan, at natuwa si Akyori. Gabing iyon, natutulog si Yulia kasama si Akyori sa kanyang kandanggan nang biglang dumating ang isa sa mga spies ni Mimiko. Nagising siya at iniabot ang isang envelope na may sample ng buhok at laway ni Akyori para ibigay kay Mimiko para malaman pa ang tungkol sa kanya. Kinabukasan, gumawa si Kurt ng playroom para kay Akyori, pero pinagawa siya ni Yulia na gawin ito na pwede ring maging kulungan. Ang mga pader ay gawa sa metal. Walang bintana at hindi mabubuksan ang pinto mula sa loob. Nakakalungkot kay Kurt na gawin ito, pero gusto ni Yulia na walang panganib hanggang makatanggap. Siya nang report mula kay Mimiko tungkol sa biological origin ng bata. Naglaro si Akyori kay Senna at pagkatapos ay tinawag sina Kurt at Yulia para sumali, pero sinabi nila na may trabaho silang gagawin. Nangako si Kurt na lalapit siya upang makipaglaro kapag tapos na ang trabaho at sinabi sa bata na maging mabait at makipaglaro kay Senna. Agad, sina Kurt at Yulia ay nagpunta sa susunod nilang trabaho, at nakita siyang medyo down. Hinikayat ni Yulia si Kurt na tapusin agad ang trabaho para makabalik sila kay Akyori. Pumayag siya at biglang narinig nila ang tinig ni Ori din. Agad nilang tiningnan ang loob ng karwahe at nakita si Ori doon, at halos bamuka ang bibig ni Yulia sa gulat. Tinanong niya ang bata kung paano siya napunta rito at sumagot ito na, "Fush, at napunta ako dito." Wala silang dalawa ang nakakaintindi sa ibig sabihin nito, pero nagpanik si Yulia. Iniisip kung ano ang dapat gawin ngayon. Sabi ni Kurt, dapat silang bumalik sa workshop dahil tiyak na nag-aalala ang lahat. Pero biglang nakita ni Yulia ang spy mula kahapon. Nag-disguise ang spy bilang ordinaryong tao, kaya lumapit si Yulia para kausapin siya, at sinabihan si Kurt na ipapadala niya ang mensahe sa workshop. Naiisip ni Kurt na sobrang responsible ni Yulia, at kahit na sinusubukan niyang kunin si Ori mula sa kanya, iniisip lang niya ang kaligtasan nito. Nagtataka siya kung paano siya makakatulong, dahil kung ang bata ay isang monster, wala siyang magagawa. Nalungkot siya sa iniisip na iyon. Bumalik si Yulia at sinabi na hindi pa rin sila sigurado kung tama ang kanilang hinala sa bata at dapat nilang gawin ang lahat para siguraduhin magiging mabuting tao ito. Kaya nagtungo sila sa susunod na village, kung saan sinalubong sila ng isang matandang lalaki. Tinatawag silang team ng heroes na siyang tatalo sa Demon Lord at magdadala ng kapayapaan sa mundo. Habang agad na sumali sina Kurt at Ori sa excitement ng matanda, nagpanik si Yulia dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Sinabi niya kay Kurt na mag-calm down siya, pero siya ang nagpapanik. Paliwanag niya, wala sa quest ang ganitong bagay. Biglang dumating ang isang magandang blonde na babae para linawin ang kalituhan. Sinabi niya kay Yulia na siya ang client na nag-request, at ang matandang lalaki ay kanyang father-in-law, na laging gustong maging isang importanteng NPC sa kwento na nagbibigay ng missions sa heroes. Humingi siya ng paumanhin sa pangalan nito, sabi niya lumang lalaki na ito at nawalan na ng filter sa pagsasalita ng mga walang kwentang bagay. Sinabi rin ng babae na hindi niya inaasahan na isang newlywed couple ang darating para sa mission, kaya parehong nag-fluster sina Kurt at Yulia. Pero si Ori, confident, tinawag silang mommy at daddy, na lalong nagpahirap sa sitwasyon. Nagpanik si Kurt, iniisip na may insulto si Yulia na tinawag siyang asawa at lalo pang masama, tinawag pa siyang mommy habang bata pa. Nagdesisyon siyang tapusin agad ang trabaho para hindi na sila lalong ma-embarrass, at tinanong ang client tungkol sa mission. Sinabi ng babae na hindi tama ang pagkain ng kanyang mga baboy sa feed ngayon. Isang tingin lang, alam na ni Kurt na pagod lang ang mga baboy dahil sa init, kaya nagdesisyon siyang gumawa ng feed na makakatulong sa kanila laban sa init. Nagpasalamat ang babae at dinala ang father-in-law niya para maglakad-lakad. Habang iyon,
Hinanap ni Kurt si Yulisia na namula at frozen pa rin dahil tinawag siyang asawa ni Kurt. Pero isipin ng idiot na ito na galit siya, kaya nagpatuloy siya sa paggawa ng pig feed. Si Yulisia naman, kahit nahihirapan, iniisip na kahit may age at height difference, nakita siya ng babae bilang asawa ni Kurt. Naisip niya na magkaroon ng tunay na anak kay Kurt, pero pinigil niya ang sarili. Sinubukan niyang kalmayan ang sarili at iniisip na kailangan lang niyang protektahan si Kurt mula sa mundo. Pero habang nakikita niya itong masaya sa trabaho, naramdaman niya ang matinding kirot sa puso. Biglang lumipad ang isang malaking blue dragon papunta kay Kurt at Ori, at nagpanik si Yulisia. Hinabol niya ang dragon at sumigaw kay Kurt para mag-ingat. Ngunit paglapit ng dragon, sinabi ni Kurt na huminto at ibalik ang espada. Nag-aalala pa rin siya para kay Ori nang lumapag ang dragon, pero sa halip na umatake, tahimik nitong kinain ang pig feed. Hindi makaintindi si Yulisia, at sabi ni Kurt, baka hindi siya sanay dahil siya ay galing sa city. Sa villages, normal lang na dumating ang dragon para humingi ng bahagi kapag nagpe-prepare ng animal feed. Tinanong ni Ori si Kurt kung malaking aso lang ba ito, at sinabi niya na baby dragon ito. Habang pinag-uusapan ang dragon, biglang naamoy ni Yulisia ang dugo at nagdesisyon na imbestigahan ito mag-isa. Natagpuan niya ang isang spy ni Mimiko sa lupa, walang malay at dumudugo. Nagtaka siya kung sino ang gumawa nito, nang mapansin niya ang isang tao na nagtatago sa likod ng mga bushes. Agad umatake si Yulisia, at tumakbo si Kurt papunta sa kanya nang marinig ang ingay. Tinanong niya kung ayos lang, pero sinabi ni Yulisia na kunin muna niya si Akyori at tumakbo. Naguluhan siya, pero lumabas sa bushes ang kaaway. Pumasok si Yulisia sa pagitan ni Kurt at nang dumanok Wolverine body na nagutos na ibigay ang bata. Akala ni Yulisia na si Akyori ang target, pero inisip ni Kurt na baby dragon ito. Tinanong niya kung dragon hunter ba ang babae, pero nakatukoy si Yulisia na hindi, kundi mas malala. Muli niyang sinabi kay Kurt na tumakbo, at nang magprotesta siya, hinawakan ng baby dragon ang kanyang collar at lumipad kasama siya. Hindi nagulat si Yulisia na natututo si Kurt mag-tame ng dragon sa maikling panahon, pero wala siyang oras na ma-distract dahil umatake ang demon mommy. Naramdaman niya na hindi siya sapat para labanan ito at nataman sa tiyan. Lumapit ang demon para tapusin siya, pero nakatakas si Yulisia gamit ang rake bilang props. Tinanong niya ang demon kung ang tinutukoy niya na ibigay ang bata ay baby dragon o si Akyori. Nanahimik ang babae at sinabi na wala ng punto malaman iyon dahil malapit na siyang mamatay. Napagtanto ni Yulisia na hindi na siya makakapagpalipas ng oras. Biglang umatake ang demon fighter, mabilis, at na-disarm siya. Sinlax ng demon si Yulisia at natambo siya sa tuhod. Pero habang babalik para tapusin siya, itinapon ni Yulisia ang magic crystal sa kanya na sumabog nang subukan ng demon putulin ito. Ang pagsabog ay umikot sa buong lugar, at kampante si Yulisia na tapos na ang laban. Pero agad na bumangon ang demon mommy mula sa lupa, at malinaw na lumabas ang kanyang mga sungay. Nagpanik si Yulisia nang makita ang tunay na anyo ng kanyang kaaway at nawalan ng pag-asa na manalo. Nagtaka siya kung bakit lalabas ang demon sa bukas, at sinabi ng demon mommy na talagang malakas siya dahil nakagawa siya ng malalim na sugat. Sinabi niya na ngayon niya naintindihan kung paano natalo ng grupo ni Yulisia ang Demon Lord, at na-realize niyang pinanood niya sila bago pa man inatake ang lungsod. Nagtataka siya kung ang demon ba ay para kay Ori o kay Kurt, kasi sa totoo lang, bata pa rin si Kurt. Naiintindihan niya na wala na siyang ibang armas at sa ganitong sitwasyon, malamang mamatay na siya. Umaasa na lang siya na makarating agad si Kurt sa workshop at manatiling ligtas doon, dahil kalaunan, malalaman din ni Mimiko at ng iba kung ano ang nangyari rito. Papayag na si Yulisia sa kanyang kapalaran nang biglang marinig niya si Kurt na tinatawag ang kanyang pangalan habang lumilipad papunta sa kanya. Nagtataka siya sa sobrang kalokohan ng ginawa nito. Iniisip niya kung plano nitong labanan gamit ang dragon, pero hindi pa niya kayang gawin iyon ng maayos at nahulog pa siya mula sa puno. Lumapit si Yulisia sa kanya at tinanong kung ano ba ang ginagawa niya rito. Sabi ni Kurt, nandito siya para makatakas, pero hindi niya ito magagawa nang wala si Yulisia. Biglang maraming baboy ang tumakbo papunta sa kanila at sumakay sila sa isa upang makatakas sa demon mommy. Galit pa rin si Yulisia kay Kurt at tinanong kung normal ba sa kanyang village ang gumawa ng ganitong kalokohan. Sabi ni Kurt, first time niya ito at dapat daw ang isang lalaki ay hindi mag-atubiling gumawa ng reckless decisions para protektahan ang babaeng mahal niya. Napapaamo si Yulisia sa ganda ng pananalita nito, pero nalungkot din siya dahil alam niyang hindi romantic ang ibig sabihin ni Kurt. Biglang lumipad ang isang fireball patungo sa kanila at tumama sa baboy, kaya nahulog sila sa lupa. Nasa harap nila ang demon mommy, handa na sa panibagong fireball, at inisip ni Yulisia na gagamitin ang daga ni Kurt para lumaban. Nangangalay siya habang lumalapit, determinado na protektahan si Kurt kahit pa ikapapanganib ng kanyang buhay. Habang nagbabalak na ishot ng demon mommy ang fireball, itinaas ni Yulisia ang daga, sinusubukang gamitin ang special technique na kayang putulin ang magic attacks. Kahit hindi pa siya nagtagumpay dito dati, naniniwala siya na kaya niya ngayon dahil nakasalalay sa lahat ang buhay nila.
Ngunit hindi niya magawa. Habang iniisip niyang malalamon na siya ng apoy, biglang dumating si Ori at tumalon sa kanyang ulo. Mahigpit niyang niyakap si Yulisha at biglang nawala ang fireball, at napansin ng lahat ang Demon Mommy na mukhang panik na panik. Nagtaka si Yulisha kung siya mismo ang nag-cancel ng attack at naisip niya kung dahil ito kay Ori. Tinanong niya ang demon, pero biglang umubo ito ng dugo at umatras. Sinubukan ni Yulisha itong sundan, pero masyado na itong mahina at sugatan at agad na bumagsak. Tiningnan sila ni Kurt at Ori, binigyan siya ng gamot, at agad na bumuti ang pakiramdam ni Yulisha. Nang sabihin niya kay Ori na okay na siya, biglang tumayo siya at nagtanong kung paano nakalapag si Ori sa kanya. Sabi ni Kurt, hindi siya nahulog o lumipad, kundi nag-teleport siya sa ibabaw niya. Nagulat si Yulisha dahil tanging malalaking teleportation stones lang ang kayang gawin iyon. Walang magician na nakapag-teleport gamit ang spell, pero nagawa ni Ori. Tinanong niya kung kaya pa niyang gawin iyon muli, pero hindi na kayang ulitin ni Ori. Nag-aalala rin si Kurt tungkol sa babaeng umatake sa kanila, at si Yulisha naman ay umaasang hindi na nila siya makikita muli. Biglang dumating ang isang baboy sa likod nila, mukhang malungkot at nasaktan. Nagpanik si Kurt, naalala na trabaho niya ang alagaan ang mga baboy, at agad niyang ginamo ang lahat bago dumating ang client. Kalaunan, nasa pen na muli ang mga baboy, mukhang malusog at masigla. Tuwa na tuwa ang blonde na babae at nagpasalamat kay Yulisha, bago tanungin kung nasaan ang kanyang asawa. Nagsinungaling si Yulisha na si Kurt ay nagbalik ng baby dragon sa mga magulang nito, pero sa daan, may nakita siya at nagbago ng plano. Habang naglalakad pa uwi sina Yulisha at Ori, biglang lumapit si Kurt, nakasakay pa rin sa dragon. Tinanong ni Yulisha kung bakit hindi pa niya naibabalik ang dragon. Napansin niya rin ang Demon Mommy na walang malay sa likod ng dragon. Labis ang kanyang kalituhan habang iniisip kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Kurt ang kwento, nang makita niya ang babae mula sa langit, pinalapag niya ang dragon para tulungan ito. Natagpuan niyang malubha ang sugat pero buhay pa. Kaya gumawa siya ng gamot. Nagising ang babae at tinawag siyang tanga sa pagtulong sa kaaway. Pero sinabi ni Kurt na dahil kinanselan niya ang attack at hindi pinatay sina Yulisha at Ori, may sapat siyang dahilan para iligtas siya. Natapos niya ang paggawa ng gamot at iniabot ito, sinasabihan ang babae na mamamatay siya kung hindi ito iinuman. Ininom ng Demon Woman ang gamot, pero agad siyang nakaramdam ng kakaiba. Bumagsak siya sa lupa at humingi ng paumanhin si Kurt, sinasabing may halos siyang sleeping drug sa gamot dahil duwag siyang hindi kayang harapin ito ng maayos. Sinabi niya na 3 araw itong tulog ng mahimbing, at pinagalitan siya sa pag-atake sa dragon na nakatali sa tao. Nalito ang Demon Woman sa sinabi niya, pero inisip ni Kurt na baka hindi niya maintindihan. Pinaalala niya sa sarili na kahit may horns ang babae, hindi siya kapareho ng kanyang childhood friend na si Hilda. Nang marinig iyon ng demon, sinubukan niyang lapitan si Kurt para makipag-usap pero nagkabigla nang pumasok ang gamot at bumagsak. Kaya dinala siya rito ni Kurt. Bumalik sa kasalukuyan, lahat ay nakabalik sa mansion at sinabihan ni Kurt si Ori na humingi ng tawad kay Sena at sa iba dahil nag-alala sila nang bigla itong nawala. Biglang dumating sina Sena at Liz, tumakbo para salubungin si Ori, habang si Yulisha ay nanonood mula sa malayo. Lumabas ang isa pang tao mula sa mansion at mahinahong sinalubong sina Yulisha at Kurt. Nagtaka sila kung sino ito, at ipinakilala siya ni Liz bilang kanilang 8th Meister, na ikinagulat ng dalawa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell, at like button para sa marami pang anime recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.